Ikaw ba nato karon ang usa sa mga suod nga ingon natong higala na nahimong estudyante ni Doc or mentor ni si Sir Georgie Mendez Joaquin, and he is also kabanding niya sa gym before. So kani mag-ask ko how many years nga nahimo mong suod nga higala ni Doc Marlo? Sa pagka-remember na ako, estudyante pa ako that time, nakita mi balik 2017 tungod sa isa ka association diri sa may Davao nga nagpadayon hantod karon nga tuig 2025. So, medyo dugay-dugay na jud, and then before that, na-remember po na ako na nagkita mi during na early years na ako sa college. Dito po ko sa yung office na internship. Kay that time, nakita ko work. And then, after that, fast forward, engaged na ko sa mga association niya na isa diri ang Miss Earth, which is siya ang president and ang nag-franchise sa Tibok, Mindanao. Then, kato amo ang United Bodybuilders Association, which is cover pod o naghatag og opportunity sa whole Mindanao, not just in Mindanao but whole Philippines, kay open na mo siya for the participants, di lang exclusively for Davao, Mindanao, which is part na po siya sa tourism sa Davao City itself. So, very positive siya na impact yun sa syudad sa Davao, which is nahimo siya instrumento dili lang sa kuha kundi sa daghan mga potential o nahimong resulta sa iyang pagka leader o pagka mentor sa mua na na-nourish niya, natagan niya mga nindot na advices, na-guide niya through his mga excellency niya na pamaagi o sa iyang pagka intelligent niya na tao, and pagka inahan / amahan sa mga kabatan-unan sama namo o sa mga lain pa mga constituents niya ng mga professional, mga veterano ng mga individual, mga professor o sama pa sa mga lain-lain pa ng mga sektor diri sa may Mindanao o sa Davao City. So, isa ko sa mga witness sa pagkamaayo niya. Kay wala unta ko diri karon na nibisita sa iya o nag-story about mga nindot na butang niya kung wala siya na-contribute sa kuha na maayo or wala siya naging part sa kuha na sa kung pagkatao karon. Pero ang nahitabo is nahimo siya part sa kuha ang pila ka tuig na pagkatao, kay wala ko diri karon. Wala ko somehow na himong successful as individual o dili unta ko niya kastorya karon in behalf of Doc Marlo Bales, o dili lang pud ako ang makaingon ani kundi daghan mi. Actually dili ako ang first interview karon. Daghan na ni agi na mga interview beside pa sa kuha. So, mauto ako ang tubag sa pangutana. Out of all the momentums that you had, unsa pinaka-memorable during the time niya tumbuhi pa si Doc Marlo? During sa time na buhi pa si Dad, Doc Marlo, sa mga memorable is dili ang mga events, dili ang mga outings, kay common man gud kay siya. Very natural yun na sa isig katao na may mga events, may mga outing, may grupo-grupo. Ako ang di malimtan sa iya is ang moral lesson na pwede na ako mahatag o
ug mapasa sa kuang anak, sa akong mga apo. Kung dili ang lesson na to kay ang pagiging makatao. Ang saligan ka sa mga butang which is dili mapalit og material o kwarta. Mao na ako ang testimonya o dili malimtan kay Daddy Marlo, which is ang mga happenings manggod, kalipay, laag, kwarta o experience, makuha na to na masing asa Pero ang moral lesson is di na mabayran kay mura naggikan mismo sa imong ginikanan na ihang gipasa sa imuha as parent, as concerned na tao sa iyang anak kay gihigugma kaniya as iyang anak o itrato kanya as tao para sa iyang pananaw. Mo na naingon to niya sa kuha na maging makatao sa uban masking di nimo suod or close man nimo or nagkalalis man mo. So mo to ako ang ma-share about anang nabutanga. Pagkabalo nimo nga medyo fighting for his life o hangtod sa nitaliwan na si Doc Marlo, how do you feel? Kung na-feel ato is unta gyud na maabtan pa nako siya sa ospital kay nakipag-communicate na ko sa mga close na associates sa organization o even sa iyang karelasyon niya na unta maabtan din ako siya kay grabe pud ka busy kay naputay sarili natong life sa gawas niya. Wa gyud ta ka damhan na diri namin nag-abot gyud sa iyahang wake, which is somehow na-dismay ako sa chance nga nilabay, pero same time dito na lang ko ni tan-aw kung unsa to mga history o mga kaagi namo nga halos tanan nindot ang experience. Ipakita niya sa ko ang naunsa siya pag failed o pag unsa siya nilaban o naghimog successful gihapon maski pagdaghan mga pagsubok o mga kadaotan nga niagi o na-witness na ako during itong buhi pa siya. O karon kabalo ko nga nilaban gyapon siya sama ingon sa iyang mga uban nga naa sa iyang tapad during katong iyang laban sa hospital, sa iyang kaagi sa sulod sa hospital sa pagka-admit na nilaban yun siya kay ako nadunggan maski pag nagpait siya sa iyang pagka-admit, trabaho gyapon og laing tao ang nasa iyang baba. Concern gyapon siya sa mga tao na nasa gawas, mga proyekto nga nabilin, maski pag makalimot-limot na siya og wa na nagkadimao iyang sistema kay tungod sa iyang complication sa iyang sakit kinaigo na gyud iyang utok, which is ilado siya nga bright nga tao. So niabot gyud ang panahon nga natistingan gyud siya sa iyang kinabuhi. Ako lang gyud untang pag-ampo ug hangyo sa mga tao na unta mahatagan siya og maayong pagtagad, paghatod, pag-alaga hantod sa last niya na diri sa kalibutan sa ibabaw sa yuta. Ug katong mga tao nga wala pa niya nakastorya o
ug katong mga tao nga siguro napay hinaing or negatibo nga butang or thought or isip sa iyaha, unta mapasaylo ninyo siya, tao ra man tatanan, dili man tanan daotan o na may hangganan ang kasuko kung unsa man na sa inyong mga kasing-kasing sa iyaha, kay dili man ta perpekto. Ang Dios lang jud ang makaingon sa tanan, maka-decide ug makakuha balik ug makapahiram sa tuang mga kinabuhi. Ug siya ra pud ang perpekto, ang Ginoo. Ug tao ra gyud siya. Mao ra pud na ako ang unta hangyo as kapwa ninyo tao na unta maging okay tanan ang mga grupo o mga tao sa paligid niya before siya mahatod or after siya mahatod o maski pagkabalo unta, maski makabalo lang gid sila. So mao unta to kung mensahe para na ay peace of mind ang tanan tao sa paligid ug kailan niya. So mao to. Mensahe na lang nato sa pamilya sa nitaliwan si Doc Marlo. Mensahe nako sa pamilya ni Dad Doki Marlo. Salamat kayo sa tsansa na mamita mo. Kompleto di ay mo ato nga panahon na. Wala kayo giingon si Doki about sa inyo kay tungod kay mao pud iyang personality. Kung dili pud siguro siya gusto makaistorbo kay naamoy kanya-kanyang kinabuhi. Pero knowing Doki, and ang ma-share lang jud nako is gihimo tanan ni Doki ang iyahang tanan na pwede i-share diri sa kalibutan, matabang, ug pagkahawod niya nga tao, ug pagkahawod niya na mentor ug amahan, inahan sa mga kabatan-onan sama namo nga naniguwang na lang nga naagihapon diri og nibisita sa iyaha. Daghan kayong salamat og sa pagbisita ninyo, sa pag-alaga ninyo sa iyaha og nakompleto mo as pamilya. Og akong ginaampo lang pod is ma-okay mo tanan after ani sa iyahang pagpanaw. Kung unsa man lang inyong mga plano kay Doki, naagid na sa inyo karong mga kamot o desisyon kay kamo man gyud ang direct na pamilya. Kami na anak-anak lang is mosuporta lang og hatag ni og prayers sa tibuok proseso sa panghitabo na ni. O kung unsa may madesisyonan sa pamilya, nalami dire para magsuporta gyud hantod sa last niya na pagstay diri sa yuta si Babaw. So mao to.